Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, running, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Okay, I rap with the certainty, I have the sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see? I will outwork you, turn you to an enemy. Hello mga katekno, sa video to pag-uusapan natin yung mga Black Shark phone coolers. Kung meron akong may recommend sa inyo ng mga phone cooler, masasabi ko na top 1 ko talaga yung mga Black Shark phone coolers. Meron naman akong mga nagamit na coolers, yung mga mumurahin na cooler, memo coolers, mga FlyDG, pero masasabi ko talaga na mas nagustuhan ko at matibay talaga yung mga Black Shark coolers. At bago ang lahat, sasagutin ko muna yung mga tanong natin sa mga phone coolers na to. Yung iba nagtatanong na safe ba to? Hindi ba masisira yung mga components natin sa loob? Hindi ba mababasa o papasok yung tubig sa loob? So sa experience ko naman sa mga phone coolers na to, hindi nabasa yung phone ko sa loob. Ang payo ko dito, kapag removable yung battery nyo, huwag kayong mag phone cooler. O kaya yung mga phone na may butas like Red Magic, may butas kasi yon offline para lumabas nga yung init nun. So kapag ginamitan natin ng phone cooler yon, magkaka-condensation dun sa loob. So sa mga phone natin ngayon, di ba sarado naman yung mga back panel niyan? So hindi siya papasukan ng tubig, walang condensation na mangyayari dun sa loob kahit ilang oras mo pang gamitin to. At magbabalance yung init ng phone o processor dun sa phone cooler mo. So safe talaga. Hindi gagawin ng mga cellphone company to like Black Shark o kaya Realme, di ba may mga phone cooler din yung mga Realme. Hindi gagawin yon para masira yung mga phone natin. Kung masisira talaga, dapat hindi sila gumawa ng mga gatong phone coolers. So safe na gamitin to. Marami akong ginamit ng phone cooler kung nakasubaybay kayo sa channel ko. Yung mga memo coolers medyo hindi tumatagal. So yung mga FlyDG na phone coolers na naiwan ko dito, gumagana pa rin siya. Hindi nga lang siya katulad ng Black Shark na matibay talaga. At ginagamit ng phone cooler para tumagal yung mga phone natin, pati yung mga processor nito. Hindi siya mabubootloop, walang components na masisira. Nami-maintain yung init dun sa phone na yon. So lalo na kapag heavy gamer kayo ang nilalaro nyo, Genshin Impact, mga Call of Duty Mobile, mga gumagamit ng mga datas, Mobile Legends, matakaw talaga yan sa data at umiinit yung mga phone natin pagdating sa mga laro na yan. Lalo na online games yan, malakas uminit yung phone natin kapag online games. Tapos sabayan pa natin ng data. So kailangan nyo talaga ng phone cooler sa mga paglalaro ng mga games na yan. So bago ako mag-proceed, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa ganitong unboxing, reviews at katarantaduhan sa channel na to. Ang recommended ko na murang Black Shark, yung Black Shark Fan Cooler Pro. May nakita ako dito, ang presyo niyan is 900 lang. Bakit ko recommended to? Kasi meron na siyang Bluetooth at ma-adjust natin yung lamig na gusto natin. Isa pa, may RGB din yan para ma-adjust din yung mga ilaw. So sobrang advantage niyan para sa ganitong cooler. Meron naman ako nakitang ibang cooler na Black Shark din, yung mga puting cooler ganon. Nasa 600 lang yata yun. Pwede na yun o okay lang din yun, pero mas recommended ko talaga tong ma-adjust mo yung cooler mo o ma-adjust mo yung lamig ng cooler mo. Depende sa pangangailangan mo. Hindi mo nga lang makakita dito yung actual temperature mo dito sa phone cooler niya, pero dun sa application niya na Black Shark Arsenal, makikita natin yung temperature nito tapos yung lighting settings. So pwede na rin natin ma-update yung phone cooler na to. Pipili lang kayo dyan yung freeze tsaka frozen. Yung freeze medyo tama lang, yung frozen talagang malamig na. At masasabi ko na sobrang sulit ng phone cooler na to at tatagal talaga kahit ilang taon pa natin gamitin. So ang paglilinis nito, maintenance nito, brush lang. Ganun lang, huwag natin buksan. After ng Black Shark Fan Cooler Pro, lumabas nga yung Black Shark Fan Cooler 2 Pro. Mas advanced to kumpara natin sa unang version dahil meron siyang digital display o actual temperature ng cooler. Ang cons lang dito siguro, hindi mo lang siya makikita habang naglalaro ka. Maganda rin yung pagka-RGB nito, medyo maliwanag siya dun sa una. At ang lamang din nito, mas malamig siya kumpara mo dun sa unang version. So meron tayong additional settings dito na smart na wala dun sa version 1. Yan, meron tayong smart, freeze, tsaka frozen. Yung smart, depende yan sa lamig ng phone mo. Kapag ramdam niya na hindi nagbabago yung temperature ng cooler, itataas niya dun sa frozen o kaya magme-maintain dun sa freeze. Depende dun sa lamig ng back panel mo. So magandang features na nilagay nila dito. At tumagal din yung phone cooler nito sa akin. Sobrang astig ng phone cooler nito. Pang alien type talaga. Kung ikukumpara ko dun sa version 1, mas nagustuhan ko to. Siguro ang presyo nito is naglalaro sa 1618, which is good na rin at matibay na rin. At lahat ng phone cooler is type C na. So wala na tayong mga micro USB sa mga phone coolers natin. Moving on, after ng Black Shark 2 Pro, nagkaroon nga tayo ng
ng Black Shark magnetic cooler. Problema ko lang dito, wala tayong settings sa Bluetooth connection dito. So kapag saksak mo, plug and play na siya, ganun lang siya. Then ang cons ko dito, kapag yung phone nyo hindi siya iPhone o hindi dumidikit yung back panel nyo, gagamitan pa natin ng magnetic heat conductor to para mailapag nga natin sa mga normal na phones. So sa akin, ang nangyari sa akin, nilapag ko to sa phone ko, kundi ako nagkakamali po ako F3 yon, tapos glass yung back panel niya. Medyo nahihirapan akong tanggalin talaga nung hinaalis ko yung mga conductor na yon at madikit talaga siya. So cons ko yun, kaya hindi ko siya masyadong recommended sa mga normal na phones, baka masira kasi yung back panel nyo. Pero recommended ko to sa mga naka iPhone 12, 13, 14, yung mga dumidikit yung likod o yung mga metal back panel. So ito yung recommended ko. Hindi nga lang siya kasing lamig ng version 1 tsaka yung version 2, pero walang hassle kapag iPhone yung gamit nyo. Pero ang maganda sa mga magnetic phone cooler gaya nito, kapag nakabili kayo ng case na may dikitan sa likod o meron siyang metal plate, pwede nating ilagay itong phone cooler na to. So check nyo yung phone nyo, baka may mga case kayong mabiling ganun, at magagamit natin talaga itong magnetic cooler. Pero hindi ko masyadong recommended kapag magdidikit tayo ng mga conductor dun sa likod o dun sa mga back panel natin, baka masira lang. After nga lumabas ng Black Shark magnetic cooler, lumabas nga itong Black Shark Fan Cooler 3 Pro. Ang kagandahan nito dun sa tatlo, mas malaki yung back cooling plate nito kung ikukumpara ko dun sa version 1, 2, tsaka dun sa magnetic cooler. Ginamit ko to sa nakarang Nuvia Z50 na review at nakakakuha ko ng magandang resulta dun. So naglaro yata ako dun, hindi man umabot ng 40 degrees Celsius. Tapos yung laro ko nasa 37 to 38. So malamig talaga siya. So effective talaga yung mga phone cooler na ganito. Ang ayaw ko lang dito, parang na-downgrade yung itsura nito dun sa Black Shark 2 Pro. At meron na tayong power button dito, hindi siya plug and play. Pero dun sa laki at saka effectiveness ng cooler, masasabi ko na maganda yung cooler na to. At ang cons ng Fan Cooler 2 Pro at saka 3 Pro, medyo tumatama nga yung power button nila. So dito sa 3 Pro, wala na tayong mga arm keys dito. So ganito na lang siya kapag binili natin. At sobrang recommended ko tong 3 Pro sa mga heavy gamers talaga, dahil ito yung mahasahan nyo sa mga init ng phone nyo. Pero sa dalawa, sa 2 Pro tsaka dun sa 3 Pro, mas nagustuhan ko talaga yung 2 Pro dahil dun sa display at mas maangas na itsura. Kumpara natin sa 3 Pro, parang sporty look siya. Kesa mag-aaksaya kayo ng phone ng mga tig 500 na walang pangalan o yung mga mumurahin, siguro payo ko na mag-ipon na lang tayo sa mga Black Shark na coolers. Huwag na tayo masyadong mag-aksaya ng pera sa mga mumurahing coolers. Mag-invest na tayo ng konti. So dun sa version 1 nga, okay na okay yun kasi malamig naman talaga siya at makukuha lang natin na below 1,000. So yun yung para sa akin na mas maganda yung mga Black Shark coolers kumpara natin sa ibang brand. May mga ibang coolers naman na hindi ko pa na-try. Siguro medyo pricey lang talaga sila. So yun yung payo ko sa inyo, kung gamers kayo at naka-data kayo, umiinit yung phone nyo, gamitan natin ng mga phone coolers. At lalo tayo makakaiwas sa mga deadboot sa phone. Sobrang recommended ko na gumamit tayo ng mga phone coolers sa mga phone natin. Safe na safe to, wala kayong magiging problema. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. So once again, this is Paul.